Magandang umaga mga iga, narito ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Umakyat na sa 4 ang persons of interest sa pagsabog sa Mindanao State University sa Marawi City nitong linggo. Ayon sa Philippine National Police, ang nadagdag na 2 posibleng nagsilbing lookout ng mga nagtanim ng bomba. Walang CCTV sa loob ng gym kung saan nangyari ang pagsabog. Pero nakakuha na ang pulisya ng CCTV mula sa kalsada. May mga nakausap na rin daw na testigo ang pulisya. Nagpapatuloy ang investigasyon sa motibo at kung sino ang nasa likod ng pagsabog. Iniimbestigahan din ang pag-ako rito ng grupong ISIS. Halos wala ng foreign terrorist fighters dito sa ating bansa. Zero po, as in zero, wala. Even yung affiliation po ng mga local terrorist group, ay hinto po yun dahil nung magkaroon nga po ng incident sa Marawi, hindi naman natin na dinidiscount yung possibility na nagkaroon ng reconnection. Nakiramay naman ang Mindanao State University sa mga pamilya ng 4 na nasawi sa pagsabog. Kinilala ang mga biktima sina Riza Daniel, Janine Arenas, June Ray Barbante at Evangeline Arumin. Nagpapagaling ang iba pang biktima ng pagsabog sa Amay Pakpak Medical Center. Ayon kay BARMM Chief Minister Ahod Ibrahim, sasagutin ng ilang ahensya ang gastos sa pagpapagamot ng mga biktima at magpapaabot din sila ng iba pang tulong. Aminado ang MSU Marawi na mayroon silang kakulangan, pero ginagawa raw nilang lahat para protektahan ang kanilang komunidad. Suspendido muna ang lahat ng academic activities ng universidad para sa psychological intervention na gagawin sa mga estudyante. Ikinwento naman ng ilang nakaligtas ang kanilang naranasan matapos ang nangyaring pagsabog. Many were running, going outside. Many were also trembling. I can see that others were shocked. Sa gabi na matutulog ako na pag may narinig akong talagang kinakabahan ako. Akala ko paano na naman, bomba na naman. Ipinakontempt ng Kamara ang 2 angkor ng SMNI, kabilang si dating Undersecretary Lorraine Badoy. Kabilang sa mga kinwestiyon, ang umano'y hindi patas na pamamahayag na labag sa mga alituntunin ng prangkisa ng SMNI. May unang balita si JP Soriano. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Committee on Legislative Franchises ng House of Representatives na may kinalaman sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI, pinasight in contempt at ipinadetain ang anchor at host ng SMNI na si Ka Eric Celis. Tumanggi kasi si Celis sa sagutin ng mga tanong ng komite kung sino ang kanyang source sa sinasabi niyang 1.8 billion pesos travel funds ni House Speaker Martin Romualdez na kalaunan ay inamin ding hindi pa niya nabeberipika. In the absence of competent legal advice and assistance previously, may be granted to be stricken off the record because I believe my constitutional rights were violated. Point of order. The answer and manifestation of Mr. Celes is out of order. He is out of order because you cannot dictate in this house and you cannot move. Only members of you ask members of this house. Yes, I am explaining. No, I am not moving. No, your manifestation is out of order. I am requesting. Do not lecture us. No, I am not lecturing. I am standing up for my right. Mr. I am standing up for my right. Remember, we might cite you in contempt. Then so be it. Your Honor, you challenge us. Motion of the Honorable Johnny Pimentel. So the Sergeant of Arms is hereby directed to enforce the decision of this committee. Mr. Chair, can I make a comment, Mr. Chair? Session suspended. Attorney Tolentino. Thank you for this tender of court. Session suspended. Thank you for this tender of court. Thank you for this tender of court. Nang wala na si Celis, ang co-host naman niya sa programa na si dating Undersecretary Lorraine Badoy ang kinuwestiyon kaugnay sa mga magkakahiwalay na reklamo at kasong ibinabato sa kanya na may kaugnayan sa umano'y pagkakalat niya ng mali at mapanirang impormasyon. Accused Arroyo of being a member of the CPP, NPA, NDA, producing documentaries and participating in activities detrimental to government efforts. Si former Vice President
Leni Robredo, claiming that she has an alliance with communists. Meron po kayong ebidensya na nagpapatunay na si former Vice President Leni Robredo ay may alyansa sa komunista because you released this statement and accused her of conniving with communists. Because if you cannot prove or you cannot present evidence, then clearly this is a testimony that indeed Loren Badoy and Ka Eric is spreading false information which is a violation of Section 4. Hindi ko po yan personal na opinion. Pero kayo po ang nag-disseminate ng information na yun. It could be the stand of the government, but kayo po ang nag-air ng akusasyon na yun na si Robredo ay may alyansa sa komunista. Hindi po ba? Yes, Mr. Chair, because that was part of my job. So in short po, ginamit po din yung plataforma ng SMNI to spread false information. Hindi po ba? Mr. Chair, Because according to you, hindi galing sa inyo eh. So did you verify the report? Mr. Chair, that came from the National Task Force, LCAC, and that was our official stand. Kinuwestiyon din ni Navotas Representative Toby Tiangco ang proseso ng pag-uulat ng SMNI na hindi umano sang-ayon sa alituntunin ng patas na pamamahayag at labag sa alituntunin ng kanilang prangkisa. Why are you not policing your ranks to ensure na fair and balanced ang reporting ng inyong prangkisa? Ang naging, sa my personal answer, Mr. Chair, ang naging buhay ko nung sumali ako sa gobyerno, my short stint in government, ay talagang tapusin ang CPP, NPA, NDF. Pinasight in contempt din at dinetene si Badoy dahil sa sagot ng matalakay ang pagiging producer at hatian sa kita. Sabi ng ilang kongresista, nagsisinungaling umano si Badoy. Ayon kay Badoy, ikinalulungkot niya ang desisyon ng komite pero tatanggapin niya raw ito. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Showbiz, chika lang po tayo mula rito para sa ating 24th anniversary special. In the zone pa rin ang P-Pop Kings bilang SB19. Batay sa pahayag ng 1Z Entertainment, may maayos na agreement na sila ng dating talent management agency ng grupo na ShowBT Philippines Corporation. Kaya mananatili sa grupo ang rights sa paggamit ng kanilang group name na SB19, pati ang kanilang iconic logo. Nagpasalamat ang 1Z sa patuloy na suporta ng fans. Ligaya naman ang hati dito sa 18, kaya trending sa X ang atin ng SB19. Last month nang tanggalin nina Pablo, Josh, Ken, Stella at Justin ang SB19 sa kanilang Instagram handles. Sa panahong ito, kinansela rin ng grupo ang tatlo nilang pagtatag World Tour Asia shows at napospone naman ang show nila sa Japan. Tutuloy ngayong araw ang search and retrieval operations para sa mga sakay ng bus na nahulog sa bangin sa Hamtik, Antique. Pahirapan po ang pagkuha sa mga biktima dahil sa lalim ng bangin. Live mula sa Antique, may unang balita si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kim? Igan, isang masaklap na aksidente ang nangyari dito sa probinsya ng Antique kahapon kung saan ilang pasahero ng bus ang nasawi. Pasado alas 4 ng hapon kahapon, nahulog ang pampasaherong bus na ito sa bangin sa barangay Igbukagay, Hamtik, Antique. Sa inisyal na impormasyon na nakuha ng GMA Regional TV 1 Western Visayas mula kay Antique Governor Rodora Cadiao ay galing sa Iloilo City ang bus pa Antique. Pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada ay dumiretso ito at nahulog sa bangin. May tuturing daw na accident-prone area ang lugar. Pahirapan ang pagkuha sa mga pasahero dahil tinatayang nasa 20 hanggang 30 meters ang lalim ng bangin. Pagsapit ng gabi ay mas naging pahirapan pa ang pagkuha sa mga pasaherong naipit sa bus. Madilim na kasi ang lugar. Pahirapan din ang komunikasyon dahil walang signal. Hanggang sa isa-isa nang inakyat ang mga bangkay sa kalsada. Wala pang inalabas na opisyal at kabuang bilang at mga pangalan ng nasawi at sugatan ang mga otoridad. Pero base sa inisyal na impormasyon na nakuha ng news team ay mahigit sa 10 ang namatay, kabilang na ang driver na si Ricky Serios.
ang bus inspector na si Glenn Fandagani at konduktor na si Wilmar Marcelino. Pati ang isang Kenya national na kinilalang si Patrick Musumi ang nasawi rin sa aksidente. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa naging sanhi ng aksidente. Siniguro naman ng provincial government ng Antique na mabibigyan ng tulong ang mga nasugatang pasahero at ang pamilya ng mga nasawi. Sinusubukan pa ng news team na makuha ang panig ng bus company. As of 3 a.m., Igan at mga kapuso, ayon sa Provincial Government of Antique, base umano sa report ng Antique PDRMO, may kabubuang 16 na pasahero na ang nasuwi. Nasa 8 naman ang critical sa hospital at 4 na pasahero ang nasa maayos ng kalagayan. Sa kabuuan, nasa 28 biktima ang naitala ng PDRMO Antique na nasawi at sugatan sa aksidente. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung ilang pasahero ang sakay ng bus nang mangyari ang aksidente. Pansamantalang itinitigil ang search and retrieval operations ng otoridad kagabi at ipagpapatuloy ito ngayong araw. Igan? Buti pa sa green. Maraming salamat, Kim Salinas. Samantala, kaugnay ng trahedya sa bus sa Hamtik, Antique, makakausap po natin ngayong umaga si Ginoong Rafael Magbanwa, head ng Hamtik Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa nanonood sa GMA. Ginoong Magbanwa, sir, linawin lang namin ang bilang ng mga casualties. Ano po ang latest at updated na numbers natin ng mga casualties at mga injured? Yung kaso, ano natin, sir, is confirmed dead natin is 16. 8 critical and then 4 ang stable na. Meron ho bang unaccounted for? At a total of 28 passengers. Sorry sir, pakiulit po yon. Yung confirmed dead natin, sir, is 16. Hello, sir? Yeah, go ahead, sir. Go ahead. And then critical natin is 8 and 4 yung stable. Wala naman pong unaccounted for. Lahat po na-accounted na. Accounted na po to, sir. Meron ho ba tayong updated din na impormasyon kung ilan yung lahat ng sakay ng bus, kasama yung driver at konduktor, overloaded po ba yung bus? Actually, sir, yung according sa mga bystanders doon, maximum of 25 passengers. Mm-hmm. But na-recover namin is 28, total of 28. So lampas ho ng 3 sa kapasidad? Oo. Hindi, sir, kasi yung, I don't know kung ilang ang capacity ng series bus na yan kasi malaki, sir. Okay. Base po sa investigasyon ninyo, ano raw po nangyari? Paano nahulog yung bus? Bakit nahulog sa bangin ng bus? According sa mga bystanders na nakakita, sir, allegedly, na lost brake daw, sir. Kasi hindi naman namin nakuha yung side ng driver kasi on the spot yung driver. Pati yung conductor. So, hindi kami nakakuha ng exact na reason kung bakit nahulog sa bangin yung bus. Kasi according sa mga bystanders lang na nakikita, medyo nabilis na yung takbo ng bus kasi baka nawalan daw ng preno. Ito hong parting ito kung saan nangyari aksidente, palusong ho ba? Downhill? Downhill, sir. Mm-hmm. Kaya talagang nagdire-diretso na. Nabanggit po ng provincial government na accident-prone po yung lugar? Yes, sir. Accident-prone po talaga yung lugar na yun. Mm-hmm. In recent weeks or maybe in the last few months, nagkaroon din ba ng ganong aksidente? Actually, sir, last incident happened is 2018 and then next is 2019 and then this year also. Okay. So, since ganun po, alam natin na accident prone, meron ho bang mga interventions, may mga ginawa ba ang provincial government o baka ang national government para maiwasan ho yung mga aksidenteng dyan sa bahagi yan ng kalye? Actually, sir, in-expand na yung kalsada natin dyan, naging 4 lanes na yan at saka meron ng barrier na nilagay doon sa cliff na yun. Pero concrete barrier na sang nilagay doon, kaso natangay pa ng boss na yun. Mm-hmm. Okay, maraming salamat po, Ginoong Magbanwa, sa oras ninyo ngayong umaga. Sir, you're welcome, sir. Nakuusap po natin Rafael Magbanwa,
ng Antique MDRRMO. Mahigpit na ang pagbabantay ng mga pulis sa Baclaran Church ngayong unang Miyerkules ng buwan. Bahagi po ito ng heightened alert ng PNP sa Metro Manila. May unang balita si James Agustin. 24 oras ang pagbabantay ng mga pulis sa labas ng Baclaran Church. May police assistance desk din na maaaring lapitan ng mga deboto. Ang security personnel naman sa entrance ng simbahan nagsasagwa ng random inspection. Mahigpit ang pagbabantay ngayong naka-heightened alert ang pulisya sa Metro Manila. Pero asahan na raw ang mas maraming pulis sa matataong lugar kapag itinasa ng NCRPO ang red alert o full alert status sa pagsisimula ng simbang gabi sa December 16. Kumpara po sa seguridad ay mas mainam po na higpitan nila. Na kamukha ibalik dati yung parang kinakapkapan yung mga bag. Kasi delikado eh. Okay lang yun para ligtas sa mga tao. Mabantayan nila yung mga paligid. Lalo na magpapasko eh. Oo. Dapat talaga yung gano'n. Pero kung ang deboto na si Rosemary ang tatanungin, mananaig niyan yung magdasal na lang, no? Kasi yan ang ating sandata eh. Magdasal at manalig at wag man nang magpanik kung saan man hindi naman maganda. pagkatapos magsimba, maaari na rin mamili ng mga panregalo. Dikit-dikit kasi ang mga tindahan at marami mapagpipilian. Si Ana Buena Mano mamimili nakatawad pa. Convenient na po siya kasi galing po kami ng simbahan, so nakita po namin may mga sombrero, tama, sakto na bibili ako para sa mga pamangkin ko po. Kamusta naman presyo? Okay naman po siya, affordable, at the same time maganda po yung quality. May mga laro ang pambata na mabibili mula 50 pesos hanggang 300 pesos. Marami ring mga damit. Ang pambata ay 50 pesos. Habang ang t-shirt at shorts ay nasa 100 to 180 pesos depende sa klase. Sa ngayon, hindi pa mabinta. Inasaan namin sa bagong Pasko, baka mabinta. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Noong weekend ay niyanig na magnitude 7.4 na lindol ang Surigao del Sur. Kahapon naman, magnitude 5.9 na lindol ang yumanig sa Occidental Mindoro at naramdaman hanggang dito sa Metro Manila. Kaugnay po niyan, mga kapanayan po natin, si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po sa inyo, Director Bacolcol. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Alright. Una po sa lahat, Director, sunod-sunod po kasi mga lindol na naranasan sa bansa sa mga nakalipas na araw. Magkakaugnay po ba ang mga ito? Wala pong connection po yung mga lindol natin naranasan natin the past few days. Yung generator po doon sa Surigao is the Philippine Trench, and yung generator naman kahapon is the Manila Trench. So hindi po yan sila magkakaugnay at wala pong connection yung lindol kahapon at saka sa Surigao. So nagkataon lang po talaga na gumalaw yung mga naturang mga fault line o yung trench? Yes, that's right. Nagkataon lang po. We have 6 active trenches in the Philippines and we have 175 active faults. So there's always this possibility na pwedeng magkasabay or pwedeng magkasunod-sunod yung kanilang paggalaw. Nung una po namin kayong nakapanayam just recently, binanggit niyo po na may aasahan pang mga malalakas na aftershocks after nito nga nangyari sa Surigao po, hanggang a few weeks pa po, sinasabi niyo. Ganito rin po ba yung aasahan natin dito sa nangyari sa Oriental Mindoro? Dito sa Oriental Mindoro, hindi po, we won't consider yung aftershocks as strong aftershocks kasi yung 5.9 po yung main shock, 5.9 is considered as a moderate earthquake. So usually yung aftershocks po would be 1 degree lower than the main shock. So most likely around 4.9 yung magiging aftershock natin yung maximum. So 4 to 4.9 would be considered as light earthquakes or minor earthquakes. Or sorry, I mean Occidental Mindoro po, sir. Oo. Yes, that's right, that's right. Mga around 4.9 yung maximum pwede nating maasahan dito sa Mindoro earthquake. Alright. Kahit po hindi natin na mapapredict yung mga earthquake nga po, may mga senyales po ba na dapat abangan o tignan ng mabuti ang ating mga kababayan para hindi po tayo laging parang caught off guard at mabiktima? Wala po tayong signs of an impending earthquake. Again, earthquakes are random events. However, meron pong for the attendant hazards associated with earthquakes such as tsunamis, may mga natural signs po tayo na pwede nating tandaan para po makaiwas po nito. For example,
shake, drop, and roar. Tandaan po natin yan kapag may malakas na lindol, nasa coastlines po tayo, kapag may strong shaking and na halos hindi ka na makatayo, and there is a sudden retreat of water, and there is a rumbling sound coming from sa dagat, then kahit ano man dito sa tatlo, kapag na-perceive nyo na, you have to move out and evacuate to a higher place kasi po baka po magkaroon ng tsunami. Director Bacolcol, may mensahe pa po ba kayong karagdagan para sa ating mga kababayan at saang lugar po dapat talaga mas mag-ingat, especially yung mga nasa may bandang fault line? Well, yung active faults po natin all over the country po yan at saka yung trenches po natin on both sides of the Philippine Archipelago. So kahit saan man tayo sa Pilipinas, dapat kailangan talaga nating paghandaan. So kahit nasa Palawan ka, wala namang active fault doon. Kung pupunta ka sa Metro Manila, nagkaroon ng lindol, kailangan prepared ka pa rin. Alright, talagang kailangan maging bahagi ng ating muscle memory yung duck, cover, and hold. Maraming salamat po. FIVOL's Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po sa inyo. Walang outbreak ng walking pneumonia sa bansa ayon kay Health Secretary Ted Herbosa. Sinabi niya yan sa gitna ng pangamba sa tumataas na kaso ng respiratory illnesses sa China. Gate ni Herbosa, hindi bagong virus ang dahilan ng walking pneumonia kundi mga dating microbe tulad ng sa influenza. Una na sinabi ni Health Undersecretary Eric Tayag na may pagkakatulad ng walking pneumonia sa COVID-19. Mas mabilis din daw itong kumalat sa pamamagitan ng close contact kahit wala pang naranasang sintomas. Abiso ng DOH, sundin pa rin ang health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask at social distancing para maiwasan ang hawahan. Alright, here we go mga kapuso. Ngayong araw po, Game 1 ng finals ng NCAA Season 99 Men's Basketball. Magtatapat para sa championship ang Mapua Cardinals at of course ang San Beda Red Lions. Ito po ang muli nilang pagkita sa finals matapos ang mahigit 3 dekada. Best of 3 ang series. Ibig pong sabihin, tatanghali ang kampyon ang una makakuha ng 2 panalo. Mapapanood po yan mamaya sa alas 2 ng hapon live sa GTV. Pati rin po sa ating mga social media pages ng GMA Sports and of course NCAA Philippines via live stream. Alright. Napag-iwanan na rin o napag-iiwanan pa rin ang Pilipinas pagdating sa mathematics, reading at science. Base po yan sa pag-aaral ng Intergovernment Group na Organization for Economic Cooperation and Development. Sa 2022 Program for International Student Assessment ng OECD, pang-anim sa huli ang Pilipinas mula sa 81 bansa pagdating sa math at reading. Yan ay kahit bahagyang tumaas ang math at reading scores ng Pilipinas kumpara noong 2018. Bumaba naman ang score ng Pilipinas sa science, pangatlo sa pinakamababa. Lahat ng score sa Pilipinas sa tatlong aspeto ay mas mababa kumpara sa OECD averages. Sinusubukan pangkunan ng bagong pahayag ang Department of Education kaugnay ng mga resulta ng pag-aaral. Kinilala ang galing at kontribusyon sa mundo ng The World's Most Powerful Women of 2023 ng Forbes magazine. Nanguna sa listahan ang German physician at politician na si Ursula von der Leyen. Siya ang kasalukuyang presidente ng European Commission at kauna-unahang babaeng naitalaga sa nasabing posisyon. Pumangatlo naman si US Vice President Kamala Harris na unang female Vice President sa Amerika. Fifth most powerful woman of 2023, ang pop superstar na si Taylor Swift. Since October, certified billionaire na si Taylor dahil sa kanyang in-demand na Eras Tour at music releases. Pang 31st naman ang American personality at philanthropist na si Oprah Winfrey. Pang 36 si Queen Bee Beyonce na pinakamaraming Grammy Awards. At pang 74th ang singer, superstar at beauty mogul na si Rihanna. Ika-100th naman sa list ang manika at fictional character na si Barbie dahil sa atin niyang women empowerment. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.